Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Yuhu! Wala kaming ready! Welcome mga kaibigan sa ating programa. Ang Radyo Mindanao. Napakainit. 40 degrees sa labas. Grabe. Kayo'y nakikinig pa rin dito sa ating programa. Chismes, opinion, lahat na andito. Huwag kayo maniniwala sa mga pinagsasabi namin. Ito po ang Yambal Lingkod, ang Lasinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa inyong lahat at ang aking kasama. Ang aking ko-angkol, si Abdul. Hello, mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. O hinaot nga natin sa mayong panglawas. O medyo init-init gamay ang atong kalibutan mga kaigsunan. Pero gadagkom ang sapikas nga kalibutan po mga kaigsunan. But anyway, unsa may atong ginabuhat karon, naman mo sa balay, naamo sa inyong tugkaran, naamo sa laod, naamo sa sakyanan. Uasa mamong dapit nga naminaw sa atong tulmanon. Welcome sa atong programa kining Radio Mindanao. Kinilang gihapon ang inyong kauban, ang inyong higala sa kahanginan. Abelardo daw, pero ako nga lang si Abdel Disa. Ayaw talaga pumayag na Abelardo ang pangalan niya. Gusto talaga Abdel mga kaibigan. Ay nako, marami nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. At siyempre sa ating paborito, sa Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Siyempre, papahuli dyan yung Takurong sa Sultan Kudarat. At Cotabato City. Gayon din sa Maguindanao at Davao Region. Sa Samar Island, nakikinig sa atin dyan. At nako, ano ba naman nangyari? Grabe mga kaibigan, alam nyo ba? Kahapon may balita. Nilusob na naman ng mga Abu Sayyaf ang isang cargo boat. Ang isang cargo ship dyan sa may Basilan Province. Grabe. Mukhang nasi-shift na sa Basilan itong mga atake ng Abu Sayyaf. Dahil napakahigpit na ngayon sa Sabah, Malaysia at sa Sulu Archipelago. Kaya ngayon mga kaibigan, dito naman sila sa Basilan. Ang problema rito, nako, talagang butas na butas mga kaibigan ang seguridad. Dahil kung hindi butas ang seguridad ng Western Mindanao Command at ang ating mga otoridad, hindi makakagawa ng masama ang Abu Sayyaf. Kahapon ng hapon, inatake ng mga Abu Sayyaf sakay ng dalawang speedboat. Yung cargo ship na Ocean Kingdom, na pag-aari ng Oceanic Shipping Lines. Patungo ito mga kaibigan sa Davao City. At siyempre, yung Basilan na yan ang daanan ng mga merchant ships. At nilusob habang dumadaan dyan sa may di kalayuan sa may Sibago Island. 2:00 ng hapon. Nako, dumating ngayon yung dalawang mga speedboat, lula ng mga armado. Matataas na uri ng kalibre ng armas, AK-47, M203 at M4, meron pa sila. At niratrat yung Ocean Kingdom na may mga dalang cargo papunta sa Davao City. At ayon sa isang barko na nasa about 3 miles na nauna sa kanila, nagpadala ng distress call itong MV Ocean Kingdom at humihingi ng tulong.
Base sa radio message na natanggap nung barko na nauna sa Ocean Kingdom ay Mayday, Mayday. Ito yung text mga kaibigan, yung text nung kanilang distress call na narinig sa kanilang VHF radio at humihingi ng tulong ang crew o kapitan nitong MV Ocean Kingdom. At base sa text ay ito nakalagay, basahin natin. Mayday, Mayday, this is MV Ocean Kingdom. We are under piracy attacks in the vicinity of Sebago Island. At ang nagsabi nito mga kaibigan ay yung seaman na si Jeffrey Abales. Sinulat na to sa kanyang Facebook account dahil nauna silang dumaan sa Sebago. Kaya lang medyo inalat itong MV Ocean Kingdom at sila ang nilusob nitong mga Abu Sayyaf. At sinulat pa ni Seaman Jeffrey Abales. Hindi ko na babanggitin yung kanyang barko. Pero itong si Jeffrey mga kaibigan ay patungo rin sa Davao. Isa ring cargo ship ang kanyang isinulat. Ito, basahin natin. Sabi niya na Anghelan gyud mi aming barkoha. Kasabay na namo ang barko ganiha around 1400 hours. Etong 1400 hours, alas 2 ng hapon. Kay pareha namong destination underway to Davao from Zamboanga City pud sila. Naka-overtake lang sila kay kusog gamay mudagan ilang barko. Balik miss among agi for means of safety. Wala ka on board ang pirate sa ila kay habog ilang barko. Nabuslot ra ilang barko kay gipusil sa mga pirata. Si dinagdag pa niya, salamat Lord. Sino kaya Lord to? Baka si Lord Vader. Salamat Lord kay paunag yun nimo atong habog-habog nga barko para makaanghel kanamo igo araba unta ni ang bakon sa pirate ning amo. Nakabuntot rami among barkuha 3 miles away rami anang MV Ocean Kingdom pag-atake sa mga pirates sa ila. Thank God walang injured po sa ila. Ibig sabihin nito hindi pala nauna. Nasa huli sila. Nung nag-radyo na yung MV Ocean Kingdom, hindi na sila tumuloy. At bumalik na lamang sila sa kanilang point of origin. Dahil matindi ang ginawa sa kanila. At ang tanong dito, bakit nakalusot yung ganito? Dahil kung matatandaan nyo mga kaibigan, nung November 11, kung hindi tayo nagkakamali, nilusob din ng Abu Sayyaf yung isang Vietnamese cargo ship. Diyan din sa may Sebago Island. Several nautical miles away from off Sebago Island. At nakapanik itong mga Abu Sayyaf. At dinukot yung 6 na mga crew nitong MV Royal 16. At kabilang sa kanilang mga dinukot ay yung kapitan mismo ng barko. At sa pagkakaalam natin, 10 mga Abu Sayyaf ang pumanik dyan sa MV Royal 16. At dinukot itong 6 na mga crew. At meron pa nga silang binaril na isang Vietnamese sailor. At tinakbo kaagad sa Zamboanga na rescue nitong isang nagdaraan na cargo ship ni yung MV Lorcon Iloilo na madaling nakapag-provide ng tulong dito sa Vietnamese cargo ship. Ayan ang matindi dyan mga kaibigan, di ba? Kitang-kita nyo kung gaano kaseryoso ang seguridad. Dahil kung na-monitor to ng ating Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Army, ng Philippine National Police, ay ba hindi mangyayari to? Ibig sabihin kung sa Sebago nangyayari na, malapit lamang itong mga Abu Sayyaf dyan sa lugar. Diba? Napakalapit niya mga kaibigan. Dulo ka na mga kaibigan. Ang pangutana diyan, gaano ba kalayo Sebago sa Zamboanga City? Sa Basilan Strait ba yan? Sa gitna yan between Zamboanga and tignan natin yung mapa. Basilan. Unya, kining dulo na kayo sa mga kaibigan. Makita ang pangutana diyan, nganong nagkalusot maning mga Abu Sayyaf, mga armadong grupo diha, kay kaniadtong miaging bulan naagya last year naagya pong giatake sa mga armadong grupo ang usa ka barko na mga Vietnamese ang nailang nahustas diha pila ra to ka bulan ang miagi
Unya karon naanapod nga gi-atake na pod sa mga bandido, sa mga grupong armado diha ang usa ka barko na pod mga kaigsunan. Baylang gani kay dako kay lontang barko, kaya ila lang gipusil, giratrat no, nagka-buslot-buslot gani ang barko. So, ang pangutana diha, nasayod na nga sila kanang lugar nga agianan sa mga barko, naanay nahitabo nganong wala man sila mag-patrol-patrolya diha, di ba? Og masayo man taga naagani distress call diadto sa pikas nga barko. Unya, naa pa na yung mga simapor na diha makita na sa mga Navy, barko sa Navy, kanabit ang simapor, ug na ay emerhensya ang usa ka barko, mag-raise na sila og bandera pa sa taas dito nga sila nagkinahanglan og tabang. Og naa pa po yun mga plasing-plasing mga kaigsunan, nagplasing-plasing man unta na sila paingon dito sa buwanga aron makita sa mga otoridad dire nga sila na sa emerhensya. Now, ambot lang kayo nga nung ana nahitabo mga kaigsunan nga nga panghitabo. Dito sa Sabah, Malaysia, kusog kayo dito ang ilang patrola sa mga Navy nila dito, sa mga otoridad nila dito. Mao nga wa na sila pa makapenetrate dito. Miadto sila dire, didhin na pud sila, nagsugod na pud sa dinhi sa Zamboanga mga kaigsunan ng Basilan nga tingali nakita nila nga na ay butas ang seguridad diyan sa atong karagatan. Daw mauna ang ilang ginabuhat karon pag-aging taon sa mga barko, ilan ang atngan. Ilan ang atngan una, ilan nilang tulison. May ganing dako ang barko, di sila makasaka mga kaigsunan. Ambon ngano kahain ana ang atong seguridad diyan sa atong dagat. Ito palang isla ng Sibago. Yung Sibago Island ay malapit lamang sa Langil. Malapit lamang to sa Langil Island at Gitum. Yung makikita sa mapa mga kaibigan, itong Sibago ay nasa north, south, east. Nasa east siya. Bahagi sa pagitan ng Basilan at ng Zamboanga. So pag dumaan in between yung barko, pag dumaan in between Zamboanga and Basilan, vulnerable na sila dyan. Kasi kitang-kita na ng mga Abu Sayyaf na nakabantay sa mga isla kung anong barko ang dumadaan. Kaya itong Langil katabi lamang ng Gitum. Tapos malapit sa ang pinakamalapit dito, itong Sibago ay yung Tuburan, Semut, Dangkalan, ayan, Balas, tipo-tipo, medyo malayo. Pinakamalapit mga kaibigan yung Tuburan. Yan ang pinakamalapit, and then diyan na sa Zamboanga at pagitan ng Basilan. Banda-bandayan doon, no? Banda-bandayan. Dahil makikita naman sa mapa na tinitignan natin ngayon, yung posibleng daanan nila. Dahil yan lamang ang daanan para makapunta sila sa ibang bahagi ng Mindanao. Dahil mahihirapan na silang umikot. Dahil kung iikot pa sila, ang bagsak nila dito, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sulu. Dahil mas maliit na yung lugar na kanilang dadaanan. Doon sa likod? Dito sa kabila. Dahil mahirap, maraming isla-isla, mababa yung lugar. So yan talaga ang daanan mga kaibigan. Between Zamboanga, yung dulo ng mapa ng Zamboanga, ng Mindanao, makikita nyo Zamboanga and then Basilan. In between yan, ayan ang dinadaanan. At whether dumaan sila sa kaliwa o sa kanan, madadaanan nila yung itong Sibago Island upang makalusot sila papunta sa ibang bahagi ng Mindanao. Grabe. Diba? Yan ang, pero tanong dyan nagpalabas kaagad ng press release yung Armed Forces of the Philippines. Sabi ng militar, mga kaibigan, kanina o kahapon ay hindi raw natuloy yung hijacking ng Ocean Kingdom dahil agad na rumisponde ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard at nakipagsagupaan sa Abu Sayyaf. Malayong-malayo yan doon sa sinabi nitong si Jeffrey Abales. Na kaya nakalusot itong MV Ocean Kingdom dahil binilisan nila yung kanilang pagpapasail diyan. Tinaasan nila yung RPM ng makina, kaya naiwan yung mga speedboats.
Pero ang nakakaano rito mga kaibigan, kikita nyo talaga kung gaano ka-vulnerable yung ating mga barko mula sa masasamang elemento. Kung nagagawa nila sa karagatan yan, pwede nilang pasukin yung Basilan, pwede pasukin yung Zamboanga, pwede pasukin yung ibang bahagi ng Mindanao. Diba? Kaya nga nakapasok sa Zamboanga yung mga rebelding MNLF noon at ni-raid nila. Yan ang problema. Hindi na babantayan. Samantalang sa gabi, yung mga kababayan natin sinasabing nakakarinig sila noong nakaraang taon ng mga drone. Ang problema, yung drone na ginagamit ng militar, yung tunog ng drone na lumilipad dyan sa may barangay Tetuan, barangay Santa Maria, San Roque, ang tunog ng motor ng drone parang tunog ng bangka ng demotor. Ganun kaingay. So dumarating pa lang yung drone, alam na ng mga kriminal na masasamang loob na eto na yung drone. As may ilaw pa. Baka may wangwang pa. Imagine ang ingay-ingay ng drone mga kaibigan na ginagamit ng militar. Masyadong maingay. Tapos mabagal pa. Pag lumilipad dyan, yung mga aso nagtataho lang kasi naririnig nila. Siguro dapat ang bigay nating tip dito sa militar na nagpapalipad ng mga drone. Yung militar, yung Philippine Air Force, ang gamitin nila yung mga Phantom na DJ-1, DJ-2. Murang-mura lamang yan. 35,000, pwede na kayo magpalipad ng drone. O kaya humingi kayo ng tulong kasi mga Amerikano noon yung Joint Special Operations Task Force Philippines dyan sa West Mincom. Meron silang maliit na drone. Siguro yung drone na nakita ko, ang haba ng kanyang span ng kanyang wing nasa mga 2 metro o hanggang 3-4 na metro. Tapos ang laki niya, ang haba niya nasa mga 2 meters. Nilalaunch yan mga kaibigan. Pero meron silang isa pang drone na ginagamit. Yung nakita ko naman, nalitatuhan natin dyan sa Mactan Air Base. Nandiyan dyan yung P3 Orion. Ayan, mataas ang lipad dyan. Meron siyang camera. At kahit gabi o araw, makakakuha siya ng litrato. Yan ang ginagamit na din sa Sulu. Yung P3 Orion. P3 Orion. Pero meron din sila iba-ibang iba't ibang mga UAV, unmanned aerial vehicle na tinatawag, o mga spy plane. Nung panahon ng giyera dito, nung umatake yung mga rebelding MNLF, yung mga Amerikano nagpalipad din ng eroplano. Pero hindi naman drone, talagang eroplano na may kakayahan na kumuha ng litrato mula sa mataas na sa himpapawid. Ayan. So, tignan natin, wala namang paliwanag yung Western Mindanao Command kung bakit nakalusot itong mga Abu Sayyaf, lalo-lalo na yung nandiyan dyan sa Philippine Army Brigade. Ano bang brigade ang nasa Basilan? 103rd, 104th, 102nd? 103rd yata Haribon, di ba? Yeah, so, yan, sige, yun na nga. Ang dyan, kung minsan, kung tatanungin mo sila, napakalawak ang dagat Hindi kayang manmanan ng kanilang mga Navy craft or mga... pero hindi naman, brother, hindi naman dahilan yan na malawak ang karagatan at hindi natin mabantayan. Yun ang malawak ang problema sa droga, hindi natin masawata. Di ba? Malaki ang problema sa prostitusyon, kaya pinababayaan na lamang natin. Hindi naman pwedeng ganun. So, kailangan meron tayong ginagawa ang ating mga otoridad. Dahil kung ganun, anong silbi? Kaya merong security forces na siyang nagbabantay. Kaya yung minsan, yung narinig ko minsan in-interview natin, bakit ba hindi masyadong mabantayan yung mga ganyan? Sabihin, napakalawak yung dagat at kulang yung ating crop, kulang yung mga ganito, ganyan. Kinikilala na naman natin yung mga dahilan nila. Kasi very porous naman talaga ang ang coast ng Pilipinas. Imagine, more than 7,100 islands yan. So talagang mahirap bantayan, pero kung kung ginagawa ng paraan, kaya. Katulad yung mga atake ng Abu Sayyaf sa Sabah. Imagine, mula noong 2000 hanggang ngayon nagpapatuloy. Anong ginagawa? Higpitan ang pagpapatrolya. Tama.
Yun na, yung mga matong gihim na buhat nila dito sa Malaysia mga kaigsunan. No? Naka-encounter lang sila problema diha ng mga pirata, ng mga bandido, no? Mga tao nga nagdalag armas, mamiranta diha sa dagat, mga barko diha mo agi diha no, dito sa Malaysia. Kasara, di ba? Nagpatrolya dahil dito og ang ilang seguridad higpit kayo ba, so wala nasikop ganitong mga pirata dito, di ba? So mao tong ginahimo og unta diris tuwa og inana unta tingali po no, basig kanabitong agianan sa mga barko kanang basilan og kanang sa tunga-tunga man na og gawa mo katog sumbuang kag basilan kanang agianan sa barko tunga-tunga na siya sa makita nato dis pantalan sumbuang ang muaging mga barko nga dako kayo unya makita po na dito sa basilan ang mga barko nga mga agi sa tunga na diha na sila mga agi. Diba? So makita nato na sila nga na unya unta na ay mga guys tambay-tambay da nga lutaw-lutaw da mga barko sa atong kagamahanan. Naon tay mga patrol-patrol da mga gabi man maadlaw lang nalan sa mga guys tambay-tambay ba. Pero sige tag-agi diha mo ato tag Sulu mo ato tag Basilan murag talag sarang kay makita nato nga na ay mga inang mga patrolya sa mga sundalo diha murag wa ta kayo makakita katalagsa lang mga kaigsunan mao na pag-agi sa mga barko diha ila na ng sulungon at doon din sa mga abus sayap so mao na hantol katong sa adlaw nga kaigsunan ikaduhan na ni ikaduhan na katong miaging tuig o karong tuiga so ikaduhan na ang naghapin dia dili para sa sa makasara naghapin ito ila dayon nasikop mga kaigsunan kay ang ilang seguridad dito kuan kayo hingpit kayo di ba diris to murag kanang ingon silang now you see, now you don't. Madod pa nila makita ni mo karong adlaw. Sunod ugma, wa na pod. Mauning balaod karong adlaw. Sunod ugma, wa na pod. So mo na walay continuation ba? Matod pa nila. Oo, tama 'yan. Pero merong paraan 'yan eh. Alam niyo mga kaibigan, itong Google. Yeah. Nagbibigay ng serbisyo 'yan. Meron silang tinatawag na Google Earth. Itong Google Earth, dalawang klase to. Yung may subscription at yung free. Itong Google Earth pag free, maaari ninyong makita ang karagatan, maaari ninyong makita ang mga kalsada at mga structures sa daigdig. Kaya nga tinawag na Google Earth yan. Pwede kayong mag-zoom in at mag-zoom out anywhere in the globe. Sa lahat, sa buong mundo. Pwede nyong hanapin yan. Pwede kayong mamasyal dyan eh. Kung mahilig kayo mamasyal, puntahan din yung Japan, i-Google Earth nyo at marami kayo makikitang lugar. At ang Google ay nag-offer ng serbisyo na Google Earth real time. Pag sinabing real time, nakakonekta sa satellite yan. So pag nakakonekta sa satellite yan, real time, kung ano yung nakikita ng camera ng satellite, nakikita mo rin yan sa computer mo. Provided na mayroong subscription. Siyempre, magbabayad ka. At may kamahalan yan. Pero ang maganda dyan, kung ikaw ay nasa militar, pwede mong ilagay yan sa war room. Kaya para mabantayan mo yung inyong lugar. Kung meron kang Google Earth subscription at ikaw ay nagbabayad, so yung mababantayan mo kahit wala kang barko, wala kang eroplano na lumilipad o na nagsisail dyan sa mga lugar na yan, lalo-lalo na yung basilan, makikita mo in real time. Kung meron kang nakitang barko, kung may barkong dumaraan, makikita yan ng satellite mapipinpoint yan. Ngayon, kung may dalawang speedboat na humahabol, makikita pa rin ng satellite yan. Madali kang makakapag-react. So, pwede ka na kagad mag-dispatch ng helicopter o kaya MG-520 or whatever, aeroplano, para puntahan yung lugar na yan at ma-check kung itong dalawang speedboat na humahabol sa malaking barko base sa Google Earth ay kalaban. So madaling ang problema ay hindi na explore ng Armed Forces of the Philippines ito. Maraming paraan. Pwede silang yan ang ginagawa ng Amerika, may mga satellite yung mga Japan, may mga satellite sa Taiwan, China. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, mga kaibigan, di ba, pag siya nagsasalita sa Davao, sinabi niya,
Merong ngayon habang tayo nagsasalita, sabi ni Pangulong Duterte, napapakinggan tayo ng ibang nasyon. Alam nila yung ginagawa nila, nakikita tayo. So yan din ang kakayahan na pag ikaw ay may satellite service, mababantayan mo talaga. Kahit gabi yan, makikita mo. Yan ang kagandahan nitong satellite. So importante yan. Sana napapakinggan tayo ng mga opisyal ng militar at upang maisip nila na mahalaga yan. Ay, lamig ka itong istorya na yun. Bisag ako ko kakuha na ito, no? Pero mas maayo itong ingon sa itong angkorman gani, no? Unta, natay na ito nga iyang gisangpit karon sa atong mga kagamhanan sa atong military aron makita ang mga unsay kalihukan dinhin sa tuwas Pilipinas, unsay kalihukan po sa mga laing lugar, no? O ambot lang tingali og naabay pero og nagani na sila dihan sa atong militar, nasikop na tong mga tao dito, nasikop na ng mga kining mga magkuhan sa dagat, tingali wala po tingali na sila, pero tingali ay la pa nang gistadihan kay basig mo gasto po sila nga na tay balo naman ka sa atong gobyerno karon. Mao tong kaigsunan og nayon tatong inaadto di gyud na sila kanang masikop gyud na sila kanang mga pirata diyan sa dagat kay makita man sa murabag yung para sa yung mga bata yung sila murag kanang radar ba, makita sa radar kinsa tong para sa mga pelikula di ba napaparod natin. Makikita dito makita kinsa ito midagan, kinsa ang dagang hinahinaw na ay mo enkwentro na ano ato na ito sa kuan sa atong Air Force ba unsa ba helicopter nga sila ato na ito kay gusto mo ng helicopter kay basta gani sa taas na wala na magkakuan bisa pag kusog dagan na imong bangka imong pambot helicopter na gani mo hapas di gyud siya di ba. So masikop dayon mga gisunan ambot lang og naabana sila karon. Ang daming press release ng militar. Pero yung atake sa mga barko dyan sa karagatan ng Basilan nagpapatuloy. Ako? Di ba? Bago natin ituloy, pag-usapan natin mamaya mga kaibigan, itong si Beng Climaco, yung alkalde ng Zamboanga. Pero sa ating pagbabalik, mag-commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ganap ng 12:30 sa buong kapuluan at kayo'y nakikinig pa rin sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN Triple X Zamboanga ZA, 1008 sa inyong AM band. Tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao, hindi lamang sa Zamboanga Peninsula hanggang Davao. Abot tayo mga kaibigan, Samal, Tacorong, Sultan Kudarat, Maguindanao, hanggang Cagayan Province sa Tuguegarao City. Dahil meron silang shortwave radio, ayan tayo napapakinggan dito. Ito pa rin ang inyong balingkod, Alcindo, kasama ang aking co-anchor na si Brother Abdel. Bueno, pag-usapan natin to si Beng Climaco. Mukhang nagiging usap-usapan nga mga kaibigan, yung hindi pagkakasama nitong si Celso Lobregat at si Manix Dalipe, yung mga mambabatas ng Zamboanga City's District 1 and District 2 sa papalapit na State of the City address nitong si Beng Climaco. For the first time mga kaibigan ay hindi makakapagsalita si Celso Lobregat at si Manix Dalipe. Dahil
Siyempre, sino ba nag-isip niyan? Wala naman iba mag-iisip niyan kundi yung alkalde. In cahoots o kasama yung kanyang vice mayor na si Cesar Iturralde. Si Iturralde mismo ang nagsabi niya sa media na itong papalapit na SOCA, kaso-kasoka ni SOCA, State of the City Address ni Beng Climaco ay hindi nakasama si Celso Lobregat. At wala na rin si Manix Dalipe. So talaga ang atensyon ng mga tao ngayon na kay Beng Climaco na lamang. Dahil nung nakaraang State of the City Address, mas maganda pa yung speech nitong si Celso Lobregat kaysa kay Beng Climaco. At sa dami ng mga proyektong inilatag nitong si Celso Lobregat, para siyang bistulang mayor na nagbibigay ng kanyang State of the City Address. Tapos nagreklamo pa tong si Celso Lobregat. Nung siya raw ay nagsasalita, hindi na na-cover ng live ng television. Importante yung television. Television. Dahil na binabag daw yung signal. Yung signal dyan saan ba ginawa dyan? Sa may Paseo del Mar, sa Centro Pastoral, Centro Latino ba ang tawag dyan? Kahit hindi naman tayo Latino, Latino pa rin ang Latino. Di ba? So yun ang mga issue dyan. So hindi pa natin na malaman kung ano ang reaksyon dito ni Celso Lobregat. Pabayaan nyo na to si Manix Dalipe dahil bago pa lamang si Manix Dalipe, 6 na buwan pa lamang yan. Ano pa yung pagmamayabang niya? Wala pa. Diba? Tapos lagi siyang hindi pa nakikita. Lagi ring wala tong si Manix Dalipe. Si Celso Lobregat nung kailan, last year lamang, di ba? Last week, last month. Ang dami-dami niyang mga proyektong na inagurahan para tuloy siya ang sekretary ng Department of Public Works and Highways dito sa Western Mindanao. Dahil siya mismo ang nangunguna sa inauguration nitong mga proyekto na sinasabi niya dahil sa kanya. So yan ang magandang issue ngayon. Tahimik at tignan natin kung yung mga dadalo dyan ay sindami pa rin kung wala si Celso Lobregat. Yung mga influence peddler nandiyan pa rin ba? So maganda yan, tignan natin kung ano. But definitely si Celso Lobregat ay siguradong magbibigay rin ng sarili niyang State of the City Address. Kung ano yung kanyang mga nagawa. Malay mo, biglang magsabi sa Astoria Hotel yan, ihanda niyo yung isang malaking function room dyan at ako'y magsasalita. Iimbitahin ko ng mga barangay kapitan at mga negosyante. Siyempre, ganoon na naman yan. Tapos, balay mo, si Manix Dalipe biglang magsabi, "Oy, Garden Orchid Hotel, ihanda niyo yung pinakamaliit na function room dyan at ako'y magsasalita. Ito ang aking nagawa." Pero tignan natin kung ano ang sasabihin ni Beng Climaco sa kanyang State of the City Address. Kasi maraming mga issue. Maraming mga issue kay Climaco. Mula sa kampo nitong si Lobregat. Katulad niyan yung lumabas sa mga media na hindi na nirenew nitong si Beng Climaco ang appointment. Ang appointment nitong si Callolio. Sino ba tong Edwin Callolio? Upang makaupo dyan sa board ng Zamboanga City Water District. Tumatawag yung Abante. Ano kayang kailangan ng Abante, mga kaibigan? Siguro may pinagagawang istorya to, yung jailbreak dyan sa Kidapawan. Nako. So, umaw mo na, kaigsunan, no? Itong masayo nun sa may mga nasayo naman tapos na politika, maigsunan. Di namang panghitabo din sa Zamboanga City. Bahay ng politika din kay kini sa nagkarong mga abot nga adlaw na ay state of murag ka ng masoka ngayon sila city address o ang kaibungan dito nganong wala maapil si Congressman Celso Lobregat o si Manix Dalipe, mga kaigsunan. So, di ba sa una og malaga ni Soka si ang mayor na do
Naabunan sila si Celso Lobregat o ubang panglaing mga kining politician diri sa Zamboanga. Pero sa pagkakaroon mga kaigsunan, murag si Mayor Beng Clima ko lang man ang mo kuan karon. Mato ba na kananso ka state of city address, mura ba karong kansap dito sa presidente sa una ba, State of the Nation address niya sa city, state of city address ni Mayor Beng Clima ko. So mura po sayo data o di ata mga dili na natong unsa ni gunahon na ngano kahang wala nila patambungan si Celso Lobregat, si Kong Celso Lobregat, si Manix Dalipe unsa pa kay hinungdan. Siyempre og na katong miaging soka, di ba? Murag lami pa daw paminaon ang speech ni Celso Lobregat kontra sa mayor. Daghamag mga kining project, daghang mga project na inaugurate sa ni Kong Celso Lobregat kaysa adong mayora. Unya daghang pagayog mga plano unsa na. So murag kanang nagkahuna-una tingali ang ating mayor nga sunod di na da mo invite na murag nga sila pa may mga daghang mga proyekto na to, di ba? So mao na mga kaigsunan sa pagkakaroon basig di man po na magpaminghoy si Kong Celso Lobregat, basig magkuha na siya, maghimo po nagsag-iya, di ba? Oo, pero maganda rito mga kaibigan, abangan natin yung salpukan nitong si Beng Clima ko tsaka si Celso Lobregat sa susunod na eleksyon sa 2019. Siguradong kakasana itong si Lobregat kay Beng Clima ko. Nung nakaraan hindi siya lumaban kay Clima ko sa pagka-mayor. At ang idinahilan nitong si Celso Lobregat ay dahil binabantayan niya yung BBL sa Kongreso. Para bang kung wala siya mananaig ang BBL, parang nag-iisa lamang siya mambabatas na nakikipaglaban niya. Di ba? May dahilan si Celso Lobregat kung bakit hindi siya nakipagsabayan dito kay Beng Clima ko. Siguro inaakala niya na baka matalo siya. Di ba? Pag natalo siya, wala na siyang powers, di ba? So kaysa mag-gamble siya, di tumakbo na lamang siya ulit as congressman. Dahil yung kapatid niya, si Jomar Lobregat, dumadating lang naman sa Zamboanga pag malapit ng eleksyon. At nung nakaraan, tumakbo siya labang kay Lilia Nuño, natalo. Pero napakasamang hindi magandang pangitain yan, mga kaibigan. Imagine, natalo si Jomar na isang Lobregat, natalo sa isang babae. Ibig sabihin nun, yung impluwensya ng mga Lobregat nagdi-diminish na. Kasi kung hindi nagdi-diminish yan, daog si Jomar Lobregat, di ba? Kaya tignan natin. Pero may kanya-kanya naman dahilan yan. Itong si Celso Lobregat, isang magaling na politiko yan. Traditional politician. Napaka-workaholic niyan. Minsan, dati nung siya'y naninilbihan sa City Hall, hanggang gabi yan hanggang gabi. Diyan niya nagtatrabaho. At so, tignan natin. Ngayon nagkakawatak-watak na. Yung mga konsehal naman sabit dito, sabit doon. Kaya, tignan natin kung sino ang sasabak sa mga konsehal. Pareho pa rin ba? Dadami ba ang mga konsehal na magiging kaalyado nitong si Beng Clima ko, yung alkalde ng Zamboanga? O dadami pa itong mga konsehal na sasanib dito kay Celso Lobregat, yung kongresista ng District 1. At itong si Manix Dalipe, sa susunod na eleksyon, sino ang tatakbong congressman? Yung mga mukhang tumatakbo sa Zamboanga, pare-pareho lang, iba-ibang pwesto lang ang tinatakbuhan. Di ba? Mula noon, ganun din wala namang nagbabago. Pag natalo ka, di doon ka muna sa, manilbihan ka muna sa Samselco Board of Directors. O kaya sa Water District Board of Directors. O kaya sa Zamboanga City Ecozone Board of Directors. Ganun lang naman yan. Pag natalo ka, di pahinga ka muna dyan, boy.
At pabaya mo muna ako dumiskarte. So tignan natin at magandang laban yan sa 2019. Ika nga, may the best politician wins. Yan. Oo, tinuod ka na mga kaigsunan. Atong laton karong 2019 o kinsay mudaog nga kuan kay kita baluta unsay mga nahimo ni Lobregat, di ba? Celso, Lobregat. Marami siyang nagawa, di ba? Ayun na nga, dami. Marami siyang mga proyektong paaralan, Yes, mga barangay halls, mga kalsada. Kanang pagkontra lang sa BBL, isa po na siyang Pero ito diba? kasing BBL ano yan nagagamit lang sa politika. Ay, sa bagay. Ginagamit lamang yan sa politika upang makakuha ng simpatiya sa publiko, lalo-lalo na yung mga ayaw na mapasailalim ng autonomous region. Di ba? Yun ang katotohanan dyan. At siyempre, mga iba naman dyan, may mga kanya-kanyang interes. Pero ngayon, talagang sinusulong ni Pangulong Duterte yung federalism. So, ang masakit yan, baka pag natuloy yan, pare-pareho mukha pa rin ang mamamayagpag sa Zamboanga Peninsula, sa Davao Region, sa buong bansa. Yeah. Pero tignan natin, marami namang magaling dyan. So abangan natin mga kaibigan. Pero itong si Celso Lobregat, masipag, marunong, matalino. Masipag, marunong, matalino. Itong si Ben Clima ko, ano ba? Ano ba? May sipag din. Masipag din, magsumba. Sumba dito, sumba ron, sumbagon ta. Kasi pag magsumba. Magsumba. Yeah. Dili magsugba, magsumba. Tignan natin kung sino mananalo. So, yung mga pabor kay Celso, well, iboto nyo si Celso. Yung mga pabor kay Clima ko, iboto nyo si Ben Clima ko. Yung mga pabor kay Manix Dalipe, ewan ko sa inyo. Iboto ninyo. Siyempre, pabor naman kayo sa kanya. At yung baka muling tumakbo si Lilia Nunyo. Diba? Yung si Irby. Si Amor con Amor si Paga. Yung tulay niya sa bukid hanggang ngayon nandoon pa rin. Galing sa PIDAF. Hindi natapos yung tulay ni Irby Fabia. No? Yeah. Galing pala sa PIDAF yan. Galing sa PIDAF yun kaya nga dapat kaya dapat talaga tanggalin sa mga mambabatas yung mga pondo. Kasi ang trabaho nila ay gumawa ng batas, mag-propose ng batas at hindi upang magpatayo ng mga paaralan, magpatayo ng mga tulay. Kasi trabaho yan ng Department of Public Works and Highways at ng local government. Hindi trabaho ng mga kongresista yan. Ang trabaho nila ay mag-isip kung anong batas ang kanilang maipapasa upang mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Tinuod ka na, di ba? Kung kauban na mga congressman diyan nga naay mga unsa-unsang gipanghimo nila sa pero ang tinuod gud nga trabaho na nila maghimog mga balaod ba? Maghimog mga balaod unsaon pamaagi, unsaon pag aron nga ang atong komunidad, ang atong nasod murag naay pagka-improve, naay pagka-senso nga balaod ini balaod dito mo ang mga kongresista nato nga nagibutar nato na sila diha aron na ay mo himog mga panibagong balaod ba unsa ba aron di pud ta ma-disgrasya nining mga balaod nga wala pa nahimog balaod binatog mao na tong gihimo nato mao na tong balaod pero na sila diha aron mo representa sa atong nasod pod sa atong syudad nga sila maghimog mga balaod mga kaigsunan. So daghan kayo murag masilimot ng atong politika no kaingon sila ang politika hugaw pero di ba nang hugaw ang politika ang nagdumala lang ang tao lang hugaw kay unsa-unsang gipanghimo unsa-unsang gipang himo nila diha sa sulod ng politika mao na makaingon tang hugaw ang politika. Ang politika na siya, hinlo na siya, pero ang kadala lang hinoon diha.
mao na'y hugaw mga kaigsunan. So, ang uban din, magkahuna-una nga, magpuliti nga na lang ko kay kuan kanang aron nga uban makakwarta ta, aron uban madato mahimo nilang negosyo ba, musulod sila mo entra sila ng politika aron na naan sila yung negosyo, kay halo naman kapila ka milyones mga ira diha unsa ba diha nya mugasto na sila mga milyon-milyon po. Siyempre, pag gawas na ng ira, ilan mo nang bawi yung mga kaigsunan, di ba? So, mauna ingon sila nga, magpolitika kay madato na diha, daghantag magkuhag kwarta, di ba? Pero ang maganda sa mga politiko sa Zamboanga, ang kanilang nasa mga utak yung kapakanan ng mga mamamayan. Kaya sige, tuloy nyo lamang yan. Kahit maglaban-labang kayo dyan, huwag nyo lang kalilimutan ang karapatan, ang ating mamamayan at ang ating ang lungsod ng Zamboanga. At pero wag niyong akuin na ang Zamboanga ay para sa Zamboangueño lamang. Ang Zamboanga ay para sa lahat. Dahil ang unang nakatira dito ay mga Subanon. Kayo mga Espanyol, mga Kastila, dayo lamang kayo. Mga Subanon ang nauna sa Zamboanga, sila ang mga natibo rito. At dumating yung Islam, kaya nagkaroon ng Muslim. So Subanon, yung mga natibo, indigenous people yan. And then yung Islam. Itong mga Kristiyano, dumating na lamang to. At binili nila lahat ang mga komprador. Itong mga asendero, binili yung mga lupa mula sa mga Subanon at sa mga Muslim. Ngayon nawalan na yung lugar yung Subanon sa Zamboanga, kung saan-saan na lamang sila. At yung Muslim naman, sila talaga nakatira dito. Kaya nga naging Moro province ito ang buong Pilipinas, mga kaibigan, kung di nyo na itatanong, nasa ilalim to ng mga Muslim. May kanya-kanya mga sultanate yan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At hindi maaaring ang kininto ng kahit sino. At ang Pilipino ay nagsimula, ang ating race ay mula sa Malay. Kaya yung mga matatangos ang ilong, nako, hindi kayo taga dito. Yung mga mistiso, hindi kayo taga rito. Diba mga kaibigan, totoo yan. Dahil nagsimula sa Malay, yan ang ating race. Awawa naman yung mga iba. Pero pinagpipilitan naman ng mga iba na hindi, Zamboanga para sa mga Chabacania, sa mga Zamboangueño. Hindi totoo yan. Daming Bisaya ang daming tao rito. Kaya nga yung medium ng ating pagbabalita ay Tagalog. Dahil dami natin reklamo nung nagsisimula tayo sa Zamboangueño, Chabacano. Ang daming tawag, mga kaibigan. Dami nagte-text. Hindi raw nila maintindihan yung pinagsasabi. Hindi na nga nila maintindihan yung mga balita sa television. Hindi pa rin nila maintindihan yung mga balita sa mga ibang himpilan ng radyo. Kaya sabi ng producer namin, ay ba, magbisaya kayo. Magtagalog kayo. Kahit na pilipilipit ang aming mga lingwahe. Dahil sa ating mga kababayan at dahil sa inyong kagustuhan, narito kami. Okay, mawawa na mag-iksinan. Kiniliging Tagalog na bisag asa man mahasay, mahibawaan ko na. Sayo na kayo siya intindihon ba? Kining Tagalog. Adto kag Manila, Tagalog. Adto kag Cebu, na ay magsulti dito, bisag Bininsaya. Magsulti kaya pag Tagalog, makaintindi mo magyapon sila. Adto ka dito sa Zamboanga. Og na ay Tagalog, maintindihan. Tama, diba? Alam mo, Tagalog ang national natin, di ba? Yan ang salita natin. Yung mga dialekto, regional na lamang yan. Magsalita ka ng Tagalog, maintindihan ka naman lang ka naman hindi ka maintindihan. Ano ka, hindi ka Pilipino? Ay, tinod. No, sabi sa Espanyol, que barbaridad, que horror. Cojones, hijo de caca. Udas, panabas. Bueno mga kaibigan, bago tayo magpaalam, pasa na muna natin itong balita. Alam nyo ba mga kaibigan, na pinasok ng mga hinihinalang rebelding Moro Islamic Liberation Front. Ako po, talagang mga nilusob nila yung isang provincial jail dyan sa Kidapawan. At 5 ang patay. Grabe. Nangyari to kaninang madaling araw mga kaibigan, dakong 1:00 o pasado 1:00. At mahigit sa 100 ang tinatayang nakatakas
At kabilang dito ang ilang mga commander ng Moro Islamic Liberation Front. At ang iba naman ay mga miyembro o sympathizers ng grupong ni Abdullah Maute. Yung mga jihadis dyan sa Butig, Lanao del Sur. Sa ngayon mga kaibigan ay patuloy pa rin ang paghahanap ng mga sundalo at pulisya sa mga tumakas na bilanggo mula dyan sa Cotabato District Jail. At ako, ilang beses nang nilusob yan mga kaibigan. Talagang wala pa rin kadala-dala ang ating mga otoridad. Ang sinisisi ko dyan, yung jail warden at saka yung provincial government dahil hindi kayo nagbigay ng sapat na pondo, kulang ang mga jail guards, kulang ang mga seguridad, butas-butas. Yan ang nangyari. Do dapat merong magbabayad dyan. Siguradong masisibak yung jail warden dyan mga kaibigan. Grabe. Puro kaguluhan. Pero paalam ka na, Brother Abdel. Oo na mga kaigsunan, no? Pastilan dahil kining mga nang hitabo dito sa tuwa mga kaigsunan murag ambon nga kay na no? Pero sa dili patang kining manamilit kining naon sa pahinumdum ang inyong higala dinhi nga matupad nila nga ang kahoy dili man maghinutok, wala may mawala sa iya bisag ang mga bulak ang mga hulog unya kini busy lang gyapon maghimo pog panibag-ong bulak mga kaigsunan. So inanagyapon ta mga kaigsunan bisag unsay mahitabo sa tuwa mga butang nga mawala sa tuwa di pud ta mag kining unsa na dili ta maguri dili ta mag subo diha madumpan sa Ilonggo kay kana makita ra na mga butang na siya. So mao lang gyapon kini mga kaigsunan. Antod sa sunod nga adlaw, kami mubalik lang gihapon me og daghang kay mga chismis nga tinuod dre, mga chismis nga tinuod. Mao lang gihapon kinin si Abdel Disa, moingon nga maayong hapon kaninyon tanan. Alright. Wala na tayong oras mga kaibigan. Kumakatok-katok, palag na. Bumubula na yung bibig ng aming PA dito. May papasok na programa 3 o'clock. Tawa siya ng tawa eh. May sipol, lumulobo yung sipol sa ilong. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, isang oras na naman tayong nagkasama-sama. Pag Radyo Mindanao na talagang walang oras, kulang na kulang. Pero mga kaibigan, ito ang balingkod. Alasinto nagsasabing, I love you, Mama. Chup chup. Take care.